20 taon ang nagdaan nang ang Muntinlupa ay maging isang highly urbanized city. Hindi naging madali ang pagtahak nito. Subalit isa ang taong ito na naging bahagi upang mapagtibay ang cityhood ng Muntinlupa. Pinagyaman niya ang Muntinlupa. Ang mabilis na transformasyon nito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kanyang 8-point program of governance. Mula taong 1998, nagsimulang maging isang malaking Muntinlupa, ang gateway to the Calabar Zone. Ipinakita niya ang isang mapagkalingang leadership. Mapagkalingang leader siya, kaya't naging the city that cares ang Muntinlupa. Hanggang sa natapos ang kanyang termino, muling nagbalik upang ibalik sa daang matuwid ang lungsod ng Muntinlupa. Ito ang kanyang advokasya, ang mabuting pamamahala. Siya ang naging advocate of good governance, nagbigay ng serbisyong walang kulay. Dahil yan ang tama, yan ang Muntinlupa. Dahil tama at sapat ang pananalapi ng lungsod, ramdam ng mas maraming Muntinlupeño ang kanyang panunungkulan. Mga kababayan, we chose Mayor Jimmy Fresnedi for Muntinlupa to deliver his second State to the City address. Ladies and gentlemen, let us all welcome the Honorable Mayor of Muntinlupa City, Attorney Jaime R. Fresnedi. Congressman Rodolfo G. Biazon, former Mayor Attorney Ignacio Bunyi, MMDA Chairman Francis Tolentino, former city officials of Muntinlupa, Vice Mayor Artemio Simundak, members of the City Council, former Congressman and former Custom Commissioner Rafi Biazon, City Administrator Alan Cachuela, and the different department heads, mga partners in the development of the City of Muntinlupa, Dr. Mauro Digulan of the Division Superintendent of the Division of Department of Education, and the different principals of the division, ang mga judges, mga prosecutors, mga kapitan, mga kagawad, mga partners natin dito po sa ating lungsod, NGOs, civic organization, senior citizens, lahat po ng bumubuo ng pamunuan ng homeowners associations. Sa inyong lahat na narito, magandang gabi po sa ating lahat. Wastong pamamahala, ramdam na sa Muntinlupa. Nagsimula tayong isulong ang servant leadership bilang pundasyon ng ating pamamahala. Ngayon, tayo ay humaharap sa bagong yugto. Kalakip ang mga bagong hamon sa ating lungsod na ating malalampasan sa pagkakaroon ng good stewardship sa mga bagay na ipinagkatiwala ng taong bayan. Ayon sa Luke 12:48, from everyone who has been given much, much will be required. Ang pagiging good stewards ay nangangahulugan din ng transparency at accountability. Kaya naman, ang kabuuan ng ating mga ipinapatupad at itinataguyod na programa at serbisyo ay nararapat lamang na iulat sa bayan. Ito ang bunga ng pagtutulungan ng executive at legislative, lokal at national, business sector, mga mamamayan at iba pa
nating stakeholders. Narito ang mga programa at serbisyo na naihatid natin sa pamamagitan ng maayos na pamamahala. Edukasyon at kabataan. Financially, kulang din po yung family namin. Wala na po kaming tatay. Si mama na lang po yung nag-finance dun po sa family namin. Malaking tulong po talaga po yung pagiging scholar ko po. TESDA po, may kinukuha po tayong in situ na certificate na nagpapatunay na ikaw skilled worker. Ang binabayaran po namin sa in situ, bali po tuto. Tuto na yon, hindi po namin alam kung sa hagilapin po namin. Bali, yung city government na po ang sumagot sa amin. Nagkakaroon ng scholar ang bawat isa sa NC2, which is yung iba, talagang malaki yung binabayaran. Dito kay Mayor Presnedi, binalikat niya na ang mga pinansyal para sa mga estudyante. Ginawa nating mas komprehensibo at inclusive ang ating mga scholarship programs. Patunay na nanatiling prioridad ang edukasyon sa ating lungsod. As of June 2013, 5.5 million pesos lamang ang naipamahaging pondo sa mga scholar. Taong 2014, naglaan tayo ng 63 million pesos para dito at 10,500 naman ang nakinabang. Ang mga elementary at high school students ay binigyan na rin ng allowances. Kasama na dito ang mga honor graduates, mga nag-aaral sa iba pang mga universidad, at maging ang mga nagmamasters na public school teachers. Kaugnay nito, binabati natin ang mga tinanghal na Muntinlupa Outstanding Student o MOST sa taong ito. Palakpakan po natin sila. Ngayong 2015, naglaan tayo ng kabuuang 100 million pesos para sa Muntinlupa Scholarship Program at 13 million pesos sa PLMUN Scholar ng Bayan. Bawat taon, tayo po ay nangangakong dadagdagan ng hindi bababa sa 50 million pesos ang budget na ating ilalaan para sa programa. Layunin nating maabot ang mas maraming kabataang Muntinlupeño. Ang lahat naman ng magsisipagtapos sa public high school ngayong taon at gustong mag-enroll sa kolehiyo ay makatatanggap din ng 5,000 pesos na voucher. Noong 2013, 4,900 na mga bata ang nakinabang sa ating mga daycare centers. Sa taong 2014, tumaas ito sa 6,326. Salamat sa mga barangay na ating kaagapay sa pagsulong ng mga daycare. Sa pamantasan ng lungsod, dati ay level 1 tayo pagdating sa accreditation status nito. Ngunit ngayon, masasabi kong nalampasan na natin ang mga hamong ating dinatnan sa pamahalaan dahil sa ating pagtutulungan. Mas pinagbuti natin ang mga programa dito upang maabot at mapanatili ang level 2 at level 3 status ng ating kolehiyo. Nitong 2014, may 3,567 na mga mag-aaral ang natulungan ng ating Scholar ng Bayan program na pinondohan ng 13 million pesos. Bahagi ng pag-upgrade ng mga pasilidad sa pamantasan, nag-install tayo ng PBX phone system na may 63 trunk lines. Ito ay kasalukuyang nagbibigay serbisyo sa 30 na mga departamento at kolehiyo. Wi-Fi zone na rin ang ating pamantasan. Sa Muntinlupa City Technical Institute, nagdagdag tayo ng mga course offering tulad ng pipe fitting, plumbing at welding. Tumaas ang ating average passing rate sa 96.42% sa mga TESDA certification exams at pinasasalamatan natin
ang ating mga partners na nagbibigay ng training tulad ng DSWD, DOST, DOLE, Kiwanis Club of Muntinlupa, Rotary Club of Alabang, at iba pang organisasyon bukod sa scholarship program ng city government. Kalusugan. Sa trabaho ko, hinimatay daw po yan dito. Kinala po namin siya sa Osmon, sa ER. Sabi sa amin ng doktor, ipa-CT scan natin siya para malaman natin kung anong cause ng sakit niya kasi bakit ganun suka siya ng supa. Tapos ngayon po, nakita po sa Dr. Colasito, sa Dr. Patlo po, yung bukol po, na CT scan po, 5.7 yung laki. Sabi nila is cancer daw po. Inalaman namin may sakit sa utak. Maraming nagsasabi sa amin na malaking halaga magagastos niya. Nung lumabas po bill namin na 149,000. Wala na po kami nabayaran dahil po sa tulong ni Mayor Presnel. Nitong taong 2014, naramdaman na rin ang mas maayos na serbisyo sa ospital ng Muntinlupa sa pamamagitan ng pagdagdag ng bed space capacity na ngayon ay 250 na mula 130 noong 2013. Nagdagdag din tayo ng mga bagong medical equipment katulad ng 4 na anesthesia machines at cardiac monitors, 4 dialysis equipment at iba pa. Ngayon 2015, inaayos na para sa bidding ang mga sumusunod: laparoscopy tower, karagdagang x-ray machine, ultrasound, gas sterilizer, at surgical instruments. Kung sa ibang ospital ay maximum of 45 dialysis session lamang ang binibigay ng PhilHealth, so Osmon ay pinalawig natin ang availment sa 70 dialysis session para sa mga miyembro nito. Tayo din ang kauna-unahang LGU na gumamit ng Online Rapid Enrollment o ORE na equivalent sa automatic enrollment sa PhilHealth. Ibig sabihin, ang Osmon na mismo ang magre-rehistro sa PhilHealth ng mga pasyenteng hindi pa miyembro. At tayo na rin ang magbabayad sa mga bagong irerehistro sa Osmon. Umaabot na sa 600 na pasyente ang ating nasa serbisyuhan sa Osmon, araw-araw kasama na ang mga outpatient. Mahigit 6,700 naman ang nabigyan natin ng medical subsidy o financial assistance na nagkakahalaga ng kabuuang 39.2 million pesos. Ang bawat isang pasyente ay nakatatanggap ng 25 to 75% subsidy mula sa pamalang lungsod. Dagdag pa riyan, taos-puso ang aking pasasalamat sa lahat ng nakikiisa sa mga ginaganap na bloodletting upang patatagin ang ating blood bank na pinangunahan ng City Health Office at Muntinlupa Blood Council. Lubos ang ating pasasalamat kay Congressman Pong Biason sa kanyang donasyon na mobile clinic. Gayon din sa Gender and Development Office sa pangunguna ni Ma'am Trina Biason sa kanilang mga programa upang iangat ang awareness ng ating mga kababayan sa gender sensitivity at women empowerment. Para naman sa ating mga senior citizens, na mahagi din tayo ng 35,000 bags na tig 5 kilong bigas, gamot at mga assistive devices. At kinilala kamakailan lamang ang OSCA Muntinlupa ng Business Mirror at ginawaran ng dakilang adhikain ng ating Lahi o Dangal Award para sa ating natatanging kontribusyon sa pag-aalaga ng kapakanan ng ating mga senior citizens, trabaho at kabuhayan.
mayroong programa si Mayor na dagdag puhunan na walang tubo. Ngayon nung nabasa ko yun, nagkaroon ako bigla ng interest. Bali yung may kapitbahay din kami nagtatrabaho talaga din dyan sa munisipyo. Sabi niya, gusto mo bang sumali sa dagdag puhunan ni Mayor? Walang tubo yun. Nung natanggap ko yun, nagpasalamat ako kasi sabi ko, oo nga, may ganito palang proyekto. Mas marami ang maaabot nito at mas marami ang matutulungang mahihirap. Nakagaya ko na nagninegosyo, maliit na negosyo. Pasalamat kasi may mga ganitong programa na nakakatulong sa aming mga mahihirap. Naging matagumpay ang kabuuang 258 job fairs na isinagawa ng Public Employment Services Office nitong 2014. May naitalang kabuuang 24,458 na mga aplikante at mula dito, 7,553 ang pumasa. Sa magandang ugnayan natin sa DOLE, nakapagbigay sila ng tulong na nagkakahalagang ng 7.6 million pesos para sa mga programang tulad ng TUPAD, SPES at Bottom-up Budgeting o BUB. At ngayong 2015, nangako sila ng minimum na 8 million pesos na assistance. Umabot naman sa 1,177 na kababayan natin ang lumahok sa mga idinaos na training tulad ng Micro-Business Development, Product Marketing Center, Food Processing Technologies at Livelihood Technologies ng DA Extension Services Office. Ibinalik natin ang programang dagdag puhunan ng Joint Resources Financing Program kung saan nagbibigay tayo ng zero interest loan sa mga kababayan nating nagsisimula sa kanilang negosyo. Umabot na sa 2,383 benepisyaryo ang natulungan ng programa at nasa kabuuang 12.7 million pesos ang naipamahaging pondo. Nakatanggap ng walang interest na pautang ang mga nagnenegosyo mula 3,000 pesos hanggang sa 10,000 pesos depende sa kanilang financial record ng pagsasauli ng kapital at ito ay aabot hanggang 50,000 pesos. Kaugnay nito, nakapagpautang din tayo ng 2.1 million pesos sa 4 na mga kooperatiba sa ating lungsod. Kapayapaan at kaayusan. Yung binigay po ni Mayor na 10 motorsiklo, gagamitin po nila para sa pagsugpo ng kriminalidad dito po sa ating city. So sa ating pumutihing Mayor, marami pong salamat sa binigay niyo po na 10 motorsiklo at ito po ay gagamitin namin ng maayos para sa pagpapatupad ng aming trabaho para sa pagbuksan ng lahat ng kriminalidad dito po sa city ng Muntinlupa. Puspusan at pinaigting ng kapulisan, POSO, DAPCO, MTMB at iba pang law enforcement offices ang pagpapanatili ng kaayusan sa ating lungsod. Sa pinagsama-samang pwersa ng mga operasyon sa pagsugpo ng krimen, nahuli po noong nakaraang taon ang 6 sa 10 nakatalang Muntinlupa's most wanted persons. Patuloy nating pinalalakas ang ating kapulisan. Nagbigay tayo sa kanila ng karagdagang 4 service vehicles, 15 handheld radios, 2 base radio at 10 motorcycles. Nagbibigay din tayo ng monthly allowance. Bukod pa dito ang monthly operational fund support. Tingnan din natin ang ating reward system. Sa ginanap na 24th founding anniversary ng NCRPO, tinanghal na Best in Crime Solution Efficiency ang Muntinlupa City Police dahil sa pakikisa natin sa anti-criminality campaign ng kapulisan o ang Oplan Lambat Sibat. Nagbunga ito ng pagbaba ng crime rate sa lungsod ng 31% ngayong January 2015. At tayo ay nagpapasalamat din po
sa mga barangays na puspusang nakikiisa sa pagsugpo ng mga krimen sa ating lungsod. Palakpakan po natin sila. Noong December 15, 2014, atin pong binuksan ang City Alternative Road Entry and Exit System o CARES na magagamit ng mga homeowners sa Soldiers Hills, Mutual Homes, Camellia Homes, Pleasant Village at RCE Homes. Isinasaayos natin ang mga infrastruktura na nasira ng bagyong Glenda tulad ng MCTI, sports complex, mga paaralan at iba pa. Nakabili tayo ng kagamitan sa disaster response tulad ng mga chainsaw, spreader, thermal camera, light detector at iba pa na nagkakahalaga ng 15 million pesos para sa City Rescue at Disaster Risk Reduction and Management Office. Idagdag pa dito ang mga medical supplies, 2 motorboats at container vans bilang storage room na magagamit natin sa oras ng pangangailangan. Patuloy din ang pagsasagawa ng iba't ibang training at seminars para sa paghahanda sa panahon ng kalamidad. Naging aktibo rin ang partisipasyon ng ating mga kapatid na Muslim sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lungsod. Sa ating binuong Muntinlupa City Muslim Affairs Office noong nakaraang taon, pinalakas natin ang police community relations ng mga leader ng Muslim community upang magkaroon ng isang kolektibong programang pang-seguridad. Pinalalakas din natin ang ating kampanya sa pagsuko ng ilegal na droga sa lungsod sa pamamagitan ng DAPCO. Patuloy din itong nagsasagawa ng mga community-based training at seminars upang malaman ng tao ang masamang dulot ng droga at makaiwas dito. Pabahay. Barong-barong din na laging binabaha, na pagka binabaha ka talagang gibang-giba, tapos inaayos na lang namin pagkalipat. Lagi kami nasa complex pag kami binabaha. Nagpapasalamat ako kay Mayor kasi unang-una nabigyan ako. Kumbaga sa matagal na akong gusto magkaroon talaga ng sariling bahay. Kaya yun ang malaking pasalamat ko kay Mayor na isa ako nasa ESC na napasama sa pabahay nito. Sana marami siya matulungan na kagaya ng sa tagal ko sa Muntinlupa. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pabahay na kundi dahil kay Mayor Presledy, hindi kami magkakaroon ng bahay. Maraming salamat po kay Mayor. Sa tulong ng Shell Foundation ay nai-award na natin sa mga beneficiaries nito ang 24 housing units sa La Huerta, Tunasan. Katuwan naman natin ang Manulife Philippines sa pagpapatayo ng 36 housing units sa MRH Putatan. Binisita tayo ng mga opisyal ng Social Housing Finance Corporation at World Bank noong Mayo sa pangunguna ng Vice President at Special Envoy for Climate Change na si Rachel Kite. Kaugnay nito ang pag-inspeksyon ng grupo sa housing projects na sisimulan sa Benito Roses Lot sa Barangay Kupang. Ngayong 2015, inanunsyo ng Gawad Kalinga na magiging katuwang natin ang HSBC at Housing International para sa pagpapatayo ng Buildings 2 at 3 sa La Huerta, Tunasan. Economic Development. You know, we are very happy with the investor-friendly policies of the city of Muntinlupa, making it easier for companies like us to comply with the requirements of the local government. The members of the Philippine Chamber of Commerce and Industry of Muntinlupa City are very, very much satisfied with its working relationship with the local government unit. The local government has sought ways to be able to streamline the manner by which we are able to conduct business here, to be able to pay our taxes in the most efficient manner. Patuloy ang paglago ng bilang ng business establishments sa ating lungsod at tayo ay nagpapasalamat sa kumpiyansang ibinibigay ng ating mga investors. Ngayong gabi, kinilala natin
ang ating top 10 taxpayers sa taong ito. Palakpakan po natin ang top 10 taxpayers. Matapos ang business permit renewal, sinimulan po natin nitong Pebrero ang period of adjustments para sa one-window transaction na lalo pang magpapabilis ng pagre-rehistro ng mga negosyo sa lungsod. Mula sa 3 steps na tumatagal ng 30 minutes sa mga susunod na linggo, inaasahan na ito ay tatagal na lamang ng halos 10 minutes dahil sa one-window transaction. Mataas ang kumpiyansa sa atin ng pribadong sektor at hindi natin sila bibiguin. Mahalagang elemento din ng economic development ang maunlad na infrastruktura at batid ninyong lahat na prioridad din ng ating pamahalaan ang mas malalaking infrastructure projects para sa lungsod. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga natapos ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 161.6 million pesos. Tunghayan po natin ang mga ito. Sa ongoing nating mga proyekto ay nagkakahalaga naman ng 156.2 million pesos at narito ang mga ongoing projects. Ang mga sumusunod naman ay ilan sa mga proyekto na bidded na at nagkakahalaga ng 106 million pesos. Open na rin for bidding ang mga sumusunod na proyekto na nagkakahalaga ng humigit kumulang 264.3 million pesos. Kalikasan. Ang isa po sa pinakamalaking nagbibigay tulong sa aming mga maliliit na mga isda yung sanctuary. Pagka po nakapangitog doon yung tilapia o mamali, ganyan, karpa, malaking tulong po ito kasi hindi po labog yun eh. May bahay sila roon na pag nanganak, pwede na lumabas yung mga anak-anak nila, yung mga similya. Kaya po ito, yan, nahuhuli namin pag lumalaki-laki na. Malaking pasasalamat kay Presnedi. Nagsagawa tayo ng mga coastal at river cleanup drives na isaayos natin ang 25-hectare na fish sanctuary sa Barangay Sukat at hatchery sa Barangay Bayanan na sinalanta ng bagyong Glenda. Nakapagdaos na din tayo ng lake seeding activities sa Jamboree Lake na tayo ay naglagay ng 30,000 tilapia fingerlings at 10,000 ayungin fingerlings. Nitong nakaraang linggo, nagbigay din tayo ng nasa 45,000 fingerlings sa mga samahan na maliliit na mangingisda sa Barangay Tunasan, Putatan at Poblasyon upang magamit sa kanilang kabuhayan. At sa mga susunod pang araw ay bibigyan din po natin ang iba pang mga barangay. At ito pong mga fingerlings na ito ay kinukuha na po natin sa ating sariling hatchery. Aktibo tayong sumusunod sa mandamos ng Korte Suprema pagdating sa compliance sa mga batas ukol sa pangangalaga ng kalikasan. Bunga nito, tumanggap tayo ng pagkilala mula sa DENR at DILG dahil sa maagap na implementation ng ating mga programang pangkalikasan, local governance. Mas okay ngayon
We likewise appreciate the efforts in enhancing government services, in improving systems and processes, because it makes operating our business more efficient. Bahagi ng tapat at epektibong pamamahala ang maayos na mga proseso at serbisyo ng gobyerno. Tayo po ay in full swing na para sa pagtamo sa ating ISO recertification sa pakikipagtulungan ng Development Academy of the Philippines. Inilunsad natin ang Center for Competitiveness sa pakikipagtulungan ng PCCI Muntinlupa na mag-oorganisa ng mga forum upang mapag-usapan ang mga critical issues at trends on competitiveness. Ito ang maghahanda sa ating pamahalang lungsod, pribadong sektor at mga mamamayan sa mga hamong ating kakaharapin, lalo na sa pagpasok ng ASEAN integration. Binuhay nating muli ang ating Sisterhood City Agreement sa Takasaki, Japan noong nakaraang taon. Nakapaloob sa ating kasunduan ang pagtutulungan ng dalawang lungsod sa pagpapalakas ng ekonomiya, serbisyong pangkalusugan, kultura, edukasyon, pagpapadala ng mga manggagawa at iba pang larangan ng pag-unlad. Kinilala natin ang 10 ahensya na ating key partners sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalang lungsod. Kaya tayo ay natutuwa sa pagkilala sa ating mga partners in development ng ating lungsod. Binuksan natin ang mga satellite offices ng pamahalang lungsod sa Star Mall, Alabang. Kabilang dito ang BPLO para sa occupational permit, police clearance, treasury at MTMB. Sa Marso ay magiging operational na rin ang mga tanggapan ng NBI, NSO, LCR, COMELEC at Muslim Affairs Office. Kaya pinasasalamatan natin ang Star Mall sa pagpapahiram nila sa ating ng espasyo ng libre. Kaya palakpakan po natin ng Star Mall. Nakapost din po sa ating mga full disclosure bulletin boards ang lahat ng ating mga transaksyon para bukas sa lahat ng nais tumingin. Ngayong 2015, ang total budget natin ay 3.8 billion pesos. Mataas ito ng 13% kumpara sa nakaraang taon na 3.3 billion pesos. Pinakamalaking porsyento ng ating pinaglaanan ay ang social services sector na may pondong 1.57 billion o 41% ng kabuuang budget. Kabilang dito ang ating mga health programs, scholarships at educational assistance, employment programs at iba pang uri ng serbisyo. Sumunod ang economic services sector na pinaglaanan ng 1.19 billion o 31%. Nakalakip dito ang mga programa natin sa infrastruktura, dagdag puhunan, livelihood at mga programang pangkalikasan. At ikatlo, ang general public services sector na may 1.05 billion pesos na budget o 28%. Dito natin kukunin ang pangtusto sa administrative operations ng city government, pati na rin ang pambayad utang. Tulad ng aking ipinangako, akin pong ibinabalita sa inyo ang estado ng ating pagkakautang. Mahigit 1 bilyong piso ang minana nating utang nang tayo'y muling maluklok noong July 2013. Gayunpaman, consistent po tayong nag-comply sa pagbabayad at pag-maintain ng updated na status ng ating pagkakautang. As of December 31, 2014, ito ay nasa 770 million pesos na lamang. Tayo po
ay nakapagbayad ng 323 million pesos na principal at interest. Narito ang pahayag mula sa isang opisyal ng bangko na ating pinagkautangan. Land Bank Muntinlupa Branch. When Mayor Jaime R. Fresnedi assumed office on July 1, 2013, the outstanding loan balance of the city government of Muntinlupa was 873,315,993.67 centavos. And its remaining balance as of December 31, 2014 is 667,686,828.67 centavos. Ayon sa certification ng ating accounting office, noong 2013, ang ating average daily cash balance ay nasa 15 million pesos lamang. Ngunit ngayong 2014, ang ating average daily cash balance ay umabot na sa 900 million pesos. Nakapagbayad din tayo ng halos 50 million pesos na terminal pay ng mga dating empleyado bukod pa sa mga suppliers at contractors. Hindi natin tinalikuran ang ating mga minanang utang. Mula sa pagiging walang-wala, nakaahon tayong muli at nakapagbabayad pa. Sa katunayan, isa po tayo sa nakatanggap ng Seal of Good Local Governance on Good Financial Housekeeping mula sa DILG para sa 2014. Sa usaping legal, kinumpirma ng Commission on Audit o COA ang mga anomalyang ating natuklasan sa pananalapi sa ating lungsod. Nagpalabas ng isang special audit report ang ahensya sa ilang transaksyon ng city government sa bisa ng COA Office Order number 2012-228 at 228A noong April 8, 2014. Narito ang ilan sa kanilang findings at recommendations. Sa kabuuang 662 million pesos na mga transaksyon mula September 2007 hanggang 2010, 569 million pesos dito ang disallowed o pinababalik sa kaban ng bayan dahil sa mga paglabag sa ating mga procurement laws. Kabilang dito ang kakulangan ng mga dokumento para sa bidding process, kawalan ng prior authorization ng sangguniang panglungsod sa mga transaksyong nangangailangan nito, pagbabayad kahit na hindi pa naibibigay ng kontraktor o supplier ang serbisyo o produkto at iba pang irregularidad. Ang rekomendasyon ng COA ay imbestigahan ng Ombudsman ang mga nabanggit at makapagsampa ng karampatang kaso, kriminal man o administratibo. Hindi lamang tayo steward ng tao, kundi maging ng ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit nating sinisikap na panagutin ang dapat na managot sa mga anomalyong ito. Ang sabi sa Psalm 112 verse 6, "Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever." Sa ating patuloy na pagsusumikap sa pagtahak ng katuwiran, positibo tayo na makakamtan natin ang ating mga adhikain sa lungsod. Muli, ang mga pagbabagong ating nagawa ay bunga ng shared effort ng ating tanggapan, ng sangguniang panglungsod, ng tanggapan ni Congressman Pong Biason, ng mga barangays, ng lokal at ng national at gayon din ng pakipagtulungan ng ating business sector, mga mamamayan at iba pa nating stakeholders. Naririto kami mga lingkod bayan
na umaasa na lamang sa gabay at biyaya ng Panginoon. Asahan din namin ang inyong patuloy na suporta at panalangin. Wastong pamamahala, ramdam na sa Muntinlupa. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Mga kababayan, the Honorable Mayor of Muntinlupa City, Attorney Jaime R. Fresnedi. Maraming salamat, Mayor Fresnedi, at asahan mo, kasama mo po kami sa mabubuting paggawa. At dyan nagtatapos ang ating ika-20 taong anibersaryo ng pagiging lungsod ng Muntinlupa. Mga kaibigan, buo po ang ating paniniwala na ang pagbangon ng lungsod ng Muntinlupa ay nagsimula nang sabay-sabay na gumising ang bawat Muntinlupeño at piliin si Mayor Jimmy Fresnedi upang ating maging punong lungsod. Kaya sa mga panahon ito, marapat lamang na magpatuloy at sumulong ang lungsod ng Muntinlupa. Samahan niyo po kami hanggang sa 2016 para sa ating 21st Cityhood Anniversary. Because we all together made the right choice. Maraming salamat po, magandang gabi at mabuhay ang lungsod ng Muntinlupa.